Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, mga kahulugan ng piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, ang biographical na sanaysay na pinamagatang Gabriela Silang, ang tinig ng kababaihan. Ikatlo, mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Sa unang bahagi ng aralin na ito, tukuyin natin ang mga kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Una, yugto. Bahagi, tiyak na pangyayari o ilang kaganapan sa kwento. Ikalawa, taglay. Ang ibig sabihin, pagkakaroon, katangian o kakayahang mayroon sa iyo. Ikatlo, nagdulot. Ang kahulugan, naging bunga ng ginawa, nagbigay o naging dahilan. Ikaapat, nagdalamhati. Ang kahulugan, nalungkot o naghihinagpis. Ikalimang salita, itaguyod. Ang kahulugan, tulungan, magbigay suporta o malalay o ipagpatuloy. Ikaanim na salita, kasanayan. Ang kahulugan, kahusayan, bihasa o kakayahan. Ikapitong salita, kilusan. Ang kahulugan, grupo ng mga tao na nagkakaisa para sa advokasya at prinsipyo. Ikawalong salita, hukbo. Ang kahulugan, grupo, pangkat, samahan, kapatiran o lupon ng mga tao. Ikasyam na salita, huwaran. Ang kahulugan, modelo, pamantayan, sundan o tularan. At ang panghuli sa ating listahan, ikasampu, makatarungan. Ang kahulugan, patas, walang kinikilingan, pagiging wasto o tama, o makatwiran. Tandaan, sa pagbuo ng pangungusap, ang paggamit ng salita ay depende sa intensyon ng nagpapahayag at layunin ng pahayag. Kaya dapat mong aralin kung alin ang kahulugan na akma para sa iyong pangungusap. Iyong napakinggan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Narito naman ang biographical na sanaysay na pinamagatang Gabriela Silang, ang tinig ng kababaihan. Sa maagang yugto ng ika-18 siglo, isang babae ang nanindigan na may taglay na tapang at determinasyon upang labanan ang pang-aapi at pang-aabuso ng mga Kastila sa lupang sinilangan. Si Maria Josefa Gabriela Silang, ang asawa ni Diego Silang, ay naging isang matagumpay na leader. Naging simbolo siya ng katapangan at determinasyon para sa kalayaan ng bayan. Ipinanganak noong Marso 19, 1731 sa Pidigan, Ilocos Sur, sa isang pamilyang mayaman at kilala sa komunidad. Agad nang ipinakita ni Gabriela ang kanyang kakayahan at katalinuhan. Sa kanyang kabataan, naging bahagi siya ng mga kilusan para sa edukasyon ng kababaihan na tumutok sa pagpapaunlad ng kanilang karunungan at kasanayan. Ang pang-aapi ng mga Kastila sa kanyang komunidad ay nagdulot ng pag-alsa at pagsulong ng pagkakaisa para sa kalayaan. Nang paslangin ni Miguel Vicos ang kanyang asawang si Diego Silang sa utos ng Arsobispong si Bernardo Ostaris, nagbago ang landasin ni Gabriela. Sa kabila ng pagdadalamhati, nagtagumpay siyang itaguyod ang kilusang revolusyonaryo. Ang kasaysayan ay nagtala ng kanyang matapang na pamumuno sa mga labanang militar sa Ilocos na nagdulot ng ilang tagumpay laban sa mga Kastila. Ngunit sa isang labanan na mas marami ang Kastilang kalaban kaysa sa kanyang hukbo,
siya ay nahuli at ikinulong ng mga Kastila. Sa kanyang pagkamatay noong Setyembre 20, 1763, ang pangalan ni Gabriela Silang ay nananatiling buhay at nagiging inspirasyon ng mga Pilipino, lalo na sa mga kababaihan na nangangarap ng mas makatarungan at malayang pamumuhay. Sa kanyang matagumpay na pag-aalay ng sarili, ang Ilocanong si Gabriela Silang ay nananatiling inspirasyon at huwaran para sa mga nagpapatuloy na lumaban para sa karapatan at kalayaan ng bayan. Ang kanyang dedikasyon at tapang ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Iyong napakinggan ang biographical na sanaysay na pinamagatang Gabriela Silang, ang tinig ng kababaihan. Dumako na tayo sa mahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Unang tanong, ano ang nagtulak kay Gabriela Silang upang lumaban sa mga dayuhan? Ang maaari mong gabay na sagot ay ang mga dahilan kung bakit lumaban sa mga mananakop si Gabriela Silang ay ang mga sumusunod. Una, pagmamalupit ng mga dayuhan sa kanyang komunidad. Ikalawa, pagpaslang ng mga dayuhan sa kanyang asawa na si Diego Silang. Ikatlo, pang-aapi ng mga mananakop sa mga mamamayan. Bukod sa pagmamahal niya sa bayan, sinasabing ang mga tala na ito ang nagtulak sa kanya upang pamunuan ang rebolusyon. Ikalawang tanong, paano ipinakita ni Gabriela Silang ang malasakit at pagmamahal niya sa bayan? Ang maaari mong gabay na sagot ay ipinakita ni Gabriela Silang ang kanyang malasakit at pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kakayahan at katalinuhan. Sa kanyang kabataan, naging bahagi siya ng mga kilusan para sa edukasyon ng kababaihan na tumutok sa pagpapaunlad ng kanilang karunungan at kasanayan. Kalaunan, pinamunuan niya ang rebolusyon upang lumaban sa mga mananakop. Hindi siya nagtimpi at wala ring takot na ibuwis ang kanyang buhay para sa komunidad na kanyang nasasakupan. Sa kasaysayan, nagtala si Gabriela Silang ng kanyang matapang na pamumuno sa mga labanang militar sa Ilocos na nagdulot ng ilang tagumpay laban sa mga Kastila. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.